Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalang, gantimpala ninyong tanan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kaniyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapopootan, ipinagtatabuyan at inaalimuran ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Mapalad na umaga po sa lahat. Noong isang araw, ako ay nagulat dahil yung aking kaibigan na Chinese ay ikinasal na. Dahil bago po ako naging pari, ako po ay nagturo sa China ng 2 taon. Naging kaibigan ko tong co-teacher ko at akala ko nakalimutan niya na ako dahil iba yung email na kaniyang ginamit. Nagpadala siya ng picture ng kanilang kasal. Bakit ko to sinasabi sa inyo? Dahil gusto kong ibahagi na nung kami ay nag-uusap, sinabi niya sa aking, "I do not believe in God. I only believe in myself." Hindi ako naniniwala sa Diyos. Naniniwala lang ako sa aking sarili. Pero mabait po. Siya ay napakabait na tao. So bilang Kristiyano, iniisip nating hindi pala sapat na ikaw ay mabait lang. Kailangan yung bait na nararamdaman mo o yung bait na ibinabahagi mo ay nanggagaling sa bait ni Kristo. Dahil magiging self-centered ang isang tao kung walang Diyos sa kanya. Kung ang sarili lang niya ang naiisip niya, lahat ng kaniyang gagawin ay palaging tama na naaayon sa kaniyang standard. Pero iba pala ang standard ng Diyos. Iba pala ang kaniyang pamantayan. Dito sa ating narinig na ebanghelyo,
Kaniyang ipinapakita kung ano ang mapalad sa hindi mapalad. Ang Ebanghelyo ay tungkol sa blessing and curse. Kapag ganito ka, ito ang biyaya o blessing na iyong matatanggap. Pag ganito ka naman, ito naman ang kaparusahan na nakalaan para sa iyo. Ibig sabihin po, tayong lahat na sumusunod sa Diyos, sumusunod kay Jesus, ay nakasalalay ang ating gantimpala sa Kaniyang salita. Hindi po ito probably literal na dukha. Mayroon po kasing mga taong dukha, pero napakayaman sa kabutihan. Merong mga taong mayayaman, pero parang dukha at nais pa ng sobra-sobra sa kaniyang buhay. May mga tao pong nagugutom. Hindi dahil sa gusto nilang magutom, o dahil sa sila ay tamad. Ano yung pagkagutom na iyon? Pagkagutom sa Diyos. Dahil ang taong palaging sapat at sakto sa kaniyang pananaw na hindi kailangan ng Diyos, sa katotohanan, siya ay nagugutom sa salita ng Diyos. Siya ay nagugutom sa pag-ibig at awa ng Diyos. Kaya po sa Ebanghelyo, kung tayo'y tumatangis, kung tayo ay nakararamdam ng rejection dahil sa Diyos, ito ay dahil tayo'y naniniwala at sumusunod sa Kanya. This is the reversal. Mababago ang lahat. Mababago kung ano ang ating pakiramdam kung tayo ay magtatamasa ng ginhawa ng Diyos sa Kaniyang kaluwalhatian. Ang pagiging dukha ay pagsalalay ng buhay sa Diyos. Na nawala tayong inaasahan sa ating buhay kung hindi ang Diyos na mapagbiyaya at mapagpala. Hindi po ito paglagay sa negatibong emosyon, kung hindi paglalagay ng buong-buong buhay para sa Diyos, upang tayo naman sa ating pagsunod sa Kanya, sa paniniwala sa Kaniyang mga salita, ay mangyari ang pagiging mapalad sa Kaniyang kaharian. Tunay na tayo ay mapalad sapagkat sa paningin ng Diyos, dukha ang ating puso sa Kaniyang pagpapatawad. Tayo ay mapalad dahil nagugutom tayo sa Diyos. Nagugutom tayo sa presensya ng Diyos. Tayo ay tumatangis dahil sa mga bagay nararanasan natin ngayon. Pero ang lahat ng ito ay may kapalit na pagpapala at pagbibiyaya ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal.